Ito ang mainit at trending na balita ngayong araw. Yusicle Castro iginiit na matagal nang magkakilala si Franco Mabanta at ang mga Duterte. Yan ang balita na dapat nyong tutukan ngayon, at kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutan mag-like, comment at subscribe para palagi ka updated sa mga susunod nating video. Ang smile na to, smile sang alipungoy. Ayan. Yan ang mga smiles ng mga alipungoy. Ang lahat bilat sing iloy na nangyayari yung di po. Claire Sinto, ikaw ang pinakatanga at disgrace in the history of Malacanang. Wala na sang bububu pa sa'yo, bilat sing iloy. Ngayon nag-transpire to this shit happened today. The owner of or publisher or CEO, I don't know what. His name is Francis Mabanta. Hindi ko naman isa kilala kung tutusin. Pero, ngayon siya ang trending dahil dito. Hinuli siya, pardon me. So, di ba hinuli siya, si Francis. Gin-entrapment ni Matibag. Siyempre si Matibag, wala nang ginawa si Matibag ngayon kundi kainin ang karit ni BBM. Wala nang ginagawa ngayon si Matibag kundi ganyanin ang karit ni BBM. Nadilapan niya, di ba? Ginaganon niya ang karit ni BBM. Grabe nga kisas bilat sa nila. Tsura sa dagay Ang basang alput, ano ka? Buang-buang kang di kasisa ka. Tigilan mo ang pagsuyong sa rugby. Huwag kang kumain sa rugby, Claire. Lahat na lang nangyayari, di ba? Tapos may picture lang kay Sarah kay Tatay Digong. Close na kaagad, bilat sing iloy. So lahat pala, Claire, nagpapicture sa'yo ang bilat sing iloy ka. If ever they are going to be implicated in something, an anomaly, fucking ghost project or whatever, at may picture sila, puto ka managot ka rin, ha? Ibig sabihin, you're colluding. Gagagagag. PGMN founder Franco Mabanta and another individual were arrested in an NBI entrapment operation over an alleged 300 million extortion. Authorities recovered an initial payment of at least 70 million in 2 suitcases. Ayan sila. Okay. Kita nyo na, ha? So, yung PGM, yung Peanut Gallery Media Network na yan, this guy, Franco, has been a he's been a social media influencer that helped BBM since 2018. They've been friends for a long time. Nagadinayan ni ang kaplog na Sinto. Ito siya. Sabi ni Claire, hindi daw sila close. Ayan. The huggable moments. Now, itong taong to, personally, hindi ko kilala. But let us be practical and let us be subjective, okay? Or objectively, okay? Let us be objective. Ngayon, gin-entrapment siya ng NBI sang sip-sip nga 1.7 inches ang titik ng kanilang direktor. Kasuhan mo ko, Matibag, para mapatunayan natin kung ano talaga kalaki ang iyong titik. Kasi ang sabi sa kabit mo noon, kang mga masayista mo, manyakis ka daw tapos sa lista ka kuno. Sabi na sa mga babae nga nagbasahe sa'yo, ha, pagkatapos masahe ka, papakoy ka daw sa kanila, maliit daw ang titik mo, tulad ng Trillanes. So kasuhan mo ko na maliciously sinabi ni Eloy Bugres sa kanyang live May 6, 2026, maliit ang ko, you have to prove me wrong. Ipakita mo ang mo na hindi ka support kang hindi ganito kaliit. Gusto ko talaga. So ngayon, itong si Matibag, he colluded apparently with no other than the CEO of SatanicMove.com na si Martin Luther, na nagago sa ating lahat. So ito ang kwento ni Franco. Okay, so ito ang sabi ni Sir. After he was entrapped by NBI through the confession of no other than the Satanic Movement President, CEO, founder na si Barrabas, na si Martin Romualdez, somebody from his group posted this press release.
We are innocent. This was a setup. Okay. Over the last 5 months, PGMN completed immense, comprehensive, painful research on the breathtaking national corruption of Martin Romualdez while he was Speaker of the House. Remember, he'd been close with BBM since 2018. He was the one who created his social media profile. He was the one who set up his Facebook, made him a vlogger. 2018, tandaan nyo, siya ang direktor sa lahat ng mga post ni BBM. Okay. What we have is devastating. It is pertaining to the research that they painfully researched about Martin. The episode was filmed several weeks ago. It has been fully edited. It is a 19-minute long, packed with hard evidence and ready for release. Okay, that is why this is happening. There was no extortion. There were 0 threats from us. That's all bullshit. The evidence provided shown one side of the story. We committed no crime and we can prove it. Romualdez did this to us to silence us. Why? Because the timing of the release of our expose would leave him in a desperate situation, particularly with his vast current troubles with the Ombudsman hanging over his head as President Marcos signals that he's clearly listening to what the whole country wants. Let me repeat this. Romualdez did this to silence us. Why? Because the timing of the release of our expose would leave him in a desperate situation, particularly with his vast current troubles, with the Ombudsman hanging over his head, as President Marcos signals that he's clearly listening to what the whole country wants, and is at least willing to hold accountable the man widely believed to have sabotaged the first 3 years of his administration. Hang on a second, Mr. Franco Mabanta, or I don't know what. Ibig kong sabihin, your painful research, the devastating red diary that you found, or the golden goose na nakita niyo sa whole story na to, ang lahat na bumabalot na kahayupan ni Martin Romualdez. At sa talino mong yan, you are still convinced that your friend Marcos BBM is not involved with the ghost projects and flood control. So what you're trying to tell us, the NBI director na maliit ang titing na si Matibag na mayabang, colluded with Romualdez na beloved cousin sa ating presidente, humingi sa ng tulong kay NBI para i-entrap ka na may 70 milyon na nakuha sa inyo. Mark money, ibig sabihin, ang pera niyan, Xerox na siya, na photocopy. So, ebidensya na siya ang mark, yan ang ibig sabihin ng mark money. Gin-photocopy na nila lahat, ay wag ko paano gin-photocopy sa mga bilatsing Iloy, ang 70 million pesos. And if Romualdez was able to come up with 70 million pesos, akala ko ba freeze ang account ng Ombudsman? Di ba Rimulya, din-freeze mo ang account ng bilatsing Iloy nga si Brabas at sa kumuha sa 70 million? Tama ang sinasabi ng aking source, meron pang nakalibing sa mga bahay-bahay ni Romualdez from where he comes from, sa Samar, Tacloban. At ilang bahay ng mga kaibigan niya doon sa drum ang mga kapirahan. So itong tanong ko sa iyo, Franco, make this make sense. Ang ka-close mo, kaibigan mo, tinatawag mo Tito Bongbong and Tita Liza, you address them first name basis, said yes to entrap you through his dog. Ang aso, ang pinaka-aso, Doberman ni BBM ngayon na si Matibag, hinayaan na ilagay ka sa kahihiyan, ganon? Pina-entrap ka dahil sa so-called bilatsing Iloy nga nag-extort ka ng pera kay Romualdez. Paano? Tapos naga-deny ngayon ang gagagaga nga sinto-sinto na si Claire. Hindi sila magkaibigan, sabi sa Albut, ay abaw! Nagpakita-kita ang iyo, di ba nakakaya ka talaga? Dapat hindi ka pinapasahod sa taxpayers' money. Kung hindi ka ba naman gagak, ang igagawa sa iyo, di ba nga ebidensya, kudak? Wala ka sa ibang ebidensya ni picture. So ngayon, sabi sa sinto-sinto, kasi marami naman talagang nakakaalam na magkaibigan
itong si Franco tsaka si BBM since 2018. Ang tawa sang lang yung tingnan nyo sa balaw. Ano ang ginatira mo bilang si Eloy Asinton? Ano ang ginasindutan mo sa lighter at tissue ang ginahigop mo? Clara, rugby nga may asinton tapos nilalagyan mo thinner? Ito ang ebidensya sa isa ka abogada bilang si Eloy. May kapapicture gani sa kundi puta, hindi ko vice president. Kahit saan ako magpunta ngayon dito, may naghahabol sa akin, gayakap, dinahalikan ang kamay ko. Grabe ang excitement pag nakita si Bugres, how much more si BP Sara. Does this mean bilang si Eloy sila ang best friend po? Ha? Hindi to sa bahay. It was a gathering of so many people who are supporting. Ito ang ipresentar sang alipungoy nga gagagaga. Ang mga picture na this is but generic. Any politicians, any celebrity, any vloggers, and any influencers, may kapapicture nga sa'yo kahit di po pagaling ka sa asylum. Kahit galing kang iuta ka sa mental institute. May napapicture nga sa'yo nga you are a nobody. May nakapapicture gani sigong beauty wala man sa kwaning, sigong di man talented. You are not even a good communicator. May nakatiyas gani pinagtsatsagaan kang papicture kahit papano, kahit ikaw pinakalang. Kahit sinto-sinto sa buong Pilipinas, may kapapicture nga sa'yo kahit nagkaitigong pa. If the evidence that you're showing, ito ang pinakamabakod mo. Nga ebidensya, picture bilaksing Eloy. Ay ano, iriribat ka ng buong Pilipinas, 32 million. Ilan ka pictures ang meron si Lisa Talastit sa Lisa and si Sabanggang. Nag-birthday last year itong si Franco sa bahay ng amo mo. Tapos sasabihin sa bilat, Eloy, alipungoy ka kitya. Who fucking filters your press release? Who does that? You don't have a boss? Who is your chief of staff in Malacanang? Nobody filters your press release. You are shaming. You're already full of shame of this. So ano ni ngayon ang dapat gawin sa kanya Presidential Communications Office dahil nag-fake news na naman ang kanya misleading? You claim na hindi sila close bilat sa Eloy since 2019 galaro sa aso. Kasama si BBM, nag-akuan sila pati si anak niya ka private dinner. Tapos ang itapat mo bilang si Eloy sa private dinner, private birthday in the residence at Forbes Park ng iyong amo, ang itatapat mo ang generic na kaukos. Saan ang privacy doon? You cannot establish that she is friends with Sarah and Tatay Digong. They never had an intimate celebration together. Kamangusi mo. Bilang si Eloy Anunis na nag-graduate ka man din, why don't you go back to the puta to your radio station program? To your radio program. Hindi ka bagay nga mag-usik, nakakaya ka, uy David Gomez. Nakakaya na kayo, wala na kayo integrity actually. You attack, you oppress Filipinos that are opinionated like me, who practices our inherited rights. Hindi mo mapilter ang gagaga mo ngayusik. Ano ni mga talent? Sino nag-hire sa inyo man? Saan kayo agency nang galing? Bakit kayo binigay sa Malacanang ang pinakapagutpot na candidate for a fucking position? Yuse kayo di pa. Mapaskil-paskil ka sa picture. You shouldn't do that. Tatapatan ka ng ribat ng mga matatalino, ng mga DDS. Mabuti sana kung pinakita mo di puta intimate dinner at the Duterte's home. Having wine with the Dutertes, celebrating my second wedding anniversary with Tatay Digong and family. Ang pinakita mo, yung mga random pictures that anybody could actually have that. Katulad kay Madriaga nga ugo, nagsaka sa stage, di puta pa picture kay BP Sara close na kagad. Meron silang text messages. How could you establish the closeness or friendship of two people not unless na meron kasang ebidensya nga nag-atsakanay sila regularly po. Nakikita sila regularly. Alam ng lahat na ito ni si Franco, social media influencer, creator siya ni BBM since 2018. Tapos sasabihin niya, hindi sa magkamigan ng presidente, ko lang. Ngayon, ito Franco, for a smart person like you, bilang si Eloy, mag-bribe ka lang ako yan. Hindi pwede na, hindi ko. I cannot take this up either. You are making your own soap opera na kunyari, nagadrama-drama ka na
si Martin talaga ang satanista of all time. All of you are sleeping in one bed, you're colluding na kunyari in-entrapment ka, kunyari nag-extortion ka, in order for you to say that line that the president is still adamant na huhulihin kung sino ang nagsabotay sa kanyang administrasyon for 3 years. This is plain and simple. Now, kung nagagawa-gawa ka sang kwento para lang madipinsahan mo ang iyong kaibigan na si Marcos na siya ay hero, na siya ay biktima lang sa pagsabotay ng kanyang beloved cousin, then you are a piece of shit. If you are making this up, if this is a fucking show, this is a shit show. And on the other hand, kung ikaw talaga ay totoo nga gin-entrapment ni Romualdez, ibig sabihin, Marcos never cared for you. And despite the fact na gin-entrapment ka, nga may 70 million kuno, nga nakuha sa'yo, kasi sige, present nilang ebidensya, ibig sabihin kung ginipa-entrapment ka ni Marcos, wala siya sa'yo care. So indeed, ang lahat nga ginasabi mo, ang lahat nangyayari ngayon, wala sense. And if it is even in fact true that you have this research whatsoever that you claim to have, na meron kayo sa may research nga video, bakit hindi yung release? Kung ang iyong objective is for the Filipino people to understand, to see what is really going on behind closed doors, what is really going on behind the curtain. Few weeks na pala na nabuo ang edited, di puta, what were you waiting for? Na para umulan bilat sing iloy sang asopre? Kabahol ang mga sinasabi mo, marami kang loopholes. Gagawa ka na lang yung di puta sa kwento, hindi pa pulido. Dapat sa sunod mga ganitong mga istorya, mag-research kayo ng mabuti. Pagkatapos, tanongin nyo si Bugres kung ano ang maganda nga script, Loy. Magaling ko dyan kasi na 1.5 ko noon ng technical writing ko nga subject bilat sing iloy. So now, para, ito ha, ang senaryo ha, kung totoo nga meron may nag-exist nga video and you've been keeping it para ilagay nyo sa proper, I don't know what, para mapakita nyo sa buong mundo, bakit hindi mo pag-impakita? Bakit mo tinatago bilat sing iloy? Anong inaantay mo? Why didn't you not show it to the public? If the main purpose of that painstaking research, devastating videos about Martin Romualdez, nang sinasabi mo nga ikaw ay isa kay sa amin ng mga Pilipino, katagal na few weeks ago na blabilat sing iloy nga editanan nyo, why mo pag-ipakita? What were you waiting for? Datong! Yan. You made the research. This is my opinion. Opinion ko to ya. Analysis ko to bilang isa ka profiler dito. Being in the business of a legal entity as well here. Alalay mo lang ko guys May magkita sa rangko. Alalay mo lang kita no. As per my experience, as an ex-con, as a born-again human being na nagbalik loob sa society, ito ang aking analysis. Ilang weeks mo na ang dinatago-tago ang video na yan that would shed light to the ongoing scandal anomalies. At para mabigyan ang iyong kaibigan na si Marcos sang mapacify siya, para maklear ang kanyang pangalan, what was keeping you from exposing Romualdez? What were you waiting for? Ha, Franco? Kung totoo, bilat sing iloy, na itong kaibigan mo nga si BBM, wala kita sa kasalanan, putli yun di puta, holy water kinainom everyday. Kapaligo sa holy water, wala kita higat, nothing to do because he is a stupid leader. May mga nangyayari na pala palang nakawan yun di puta under his administration and he is clueless, he is naive. So either mapili siya, bilat sing iloy sa kasindikato at talino talaga siya kasi nakuha na niya tayo billions or hindi billions, trillions, or aminin niya nga istupido siya. Hindi niya nakita under his governance na bilat sing iloy ng ninanakaw ng kanyang pinsan kagang si Saldico. So either istupido ang iyong best friend nga si Tito Bongbong, istupido sa wala kita kabalo nga may lumalabas na blayo tani nga mga budget sa kung kay sing-using ng mga kontraktor. Gaano siya buong araw natutulog sa kasi buong gabi gising? Bangag siya buong araw, hindi niya alam, may nawawala ng abiliones sa kaba ng bayan. Anong klaseng presidente? That right under your nose, you doesn't know that in the past 3 years, all this fucking ghost project, hindi niya na-realize na may mga flood na grabe ang baha and it took a lot of lives. Na ang mga putang ang mga taytay na hindi tapos, so anong wala sa gadget? So either sabihin mo, bubo,
ang ating presidente kasi sa 3 years hindi nga alam may anomaly, araw-araw wala intelligence, wala spot checking, wala UDP ang sangkuwa. Ano ang pulos ng cabinet members? What is the use of these cabinet members? Department of Finance, Budget and Bilatsing Iloy, Budget and Finance, ano ang use nila? Kung nananakawan pala tayo, kasi dalawang tao lang. Ang numero 1 nga ginaturo mo sa Romualdez, so what were you waiting for the past how many weeks? Hindi mo gin-expose, ang dapat mo expose, galit sa akin siguro mga microphone. So it simply means na siya ang presidente nga alipungon. Estupido lang nga leader ang walang kaalam-alam what's going on inside his kingdom. Dahil ang matalino, well-trained, well-experienced na leader na hindi mo manakawan kahit singkong titingnan yun si Tatay Digong. May nakalusot sa kanya, bakit galit na galit si Ridon, malaking ilong, tangki, digirang ilong. Ang iho di nga hampi-dampi sat on a wall. Nga sila, bakit galit na galit sa Tatay Digong? Hindi sila makapurma kay Tatay Digong. Nung malaman ni Tatay Digong as per the report of his intelligence na inassign niya to make sure na wala may naganakaw sa kaban ng bayan, nung nalaman niya gabakasyon siyang pidampi sa tunawol. Maya-maya gapunta sa Disneyland, maya-maya gapunta sa kung saan ng ihod taga Amazon River. Niligwak siya ni Tatay Digong. Ginakwa niya, ginalaspag niya ang budget, kaya sila galit. Walang nakakalusot kay Duterte noon, paano ka nalusutan, Marcos, sa pinsan mo? So, ibig sabihin, alipungoy ka pala. Kung yan ang gusto nga ipaiwatig sang subject mo, Franco, it's so fucking simple. 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 4, 8. Okay. So, ngayon, dahil naplantidan ka, ibig sabihin, nagkaroon ka, you cannot deny the fact. Hindi mo pwedeng sabihin na set up yan because you had a conversation. Let's see the storyline, the playbook of Matibag. How were you caught? Explain to us, what was the conversation between you and Romualdez? Did you even tell him? Did you have any communications? Nagkaroon ba kayo sa any communications pertaining to what you have? Binigyan mo ba siya ng arrhythmia na, oh, I have all this fucking research? And who would give you? Sino ang pinaka-close sa iyo nga magbigay sa iyo ng ganitong mga detalye? Hindi pwede nga nag-research ka lang from the grapevine. Hindi pwede na ikaw lang ang nag-invento na res or on your own lang at ang team mo lang ang nagpasok. Kaya sa mga ganito, there would be someone na close kay Romualdez who knows the innermost transactions of these fucking anomalies. And who would that be? Sino ang pwedeng makabigay sa iyo ng comprehensive overview about the anomalies na nangyayari Bilatsing Iloy sa administrasyon ni Cecil Bongbong, kundi siya. So meaning, you also colluded with him. He been using you to do this kuno research. Ito ang ibigay mo kay Romualdez, itong lahat ng mga ebidensya. Kausapin mo sa Romualdez, sabi mo bigyan ka 300 million. Akin analysis to ha. This is my opinion. Karapatan ko to mag-imagination. Karapatan ko to mag-pastor the story because while I'm smart. Ngayon, gintraidor ka sa tito mo, Tito Bongbong. Trinaidor ka, ikaw na naman ngayon ang ginawa niya nga bait. Ginawa niya naman Bilatsing Iloy uod at ipalamon sa bagis. So instead, na dapat ang baliktarin kagangulihin ang Bilatsing Iloy nga si Barabas, between the two of you, ang weight ng sasabihin mo is shit. You're not a public figure. You're an ordinary person. So sinong dapat yung gamitin na naman para meron na namang diversion na hindi naman ma-question ang mga Bilatsing Iloy ng flood control kagang 1 trillion na naman na ginutang niya ikaw. Kasi, after all, akala mo matalino ka pero hindi, nuknukan ka sa kamubuan. Magagaling na kayo ang mga Bilatsing Iloy mag-Ingles pero na kayo utak. Ilang beses mo ko inupiran sa mga Bilatsing Iloy ng other side of the fence, hindi kit kuya why? They will use it against me. At yan ang mga trending na balita ngayon sa social media. At para sa mas marami pang video na katulad nito, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po sa panonood.